Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Nabalitaan nyo na? Talaga ka naman ako, magtataka ka oh. May bago pong survey ang SWS. Hinanap ko kung sino nagpagawa ng survey eh. Kasi kung ikaw nagpa-commission yan, malamang pabor sa'yo yan. Magtaka ka, ang taas ng rating ni Sara Duterte. Sabi nila, ka-coffee, totoo naman talaga yan, ka-coffee. Mataas talaga ang rating ni Sara Duterte. Common sense, ka-coffee. Ikaw ba, matatanggap mo na mataas ang rating mo kahit wala kang ginagawa? Yan ang challenge natin eh. Sige, sino o ano o sino ang makapagbibigay ng accomplishment ni Sara Duterte sa loob ng mag-aapat na taon na? Meron ba siyang matibay na nagawa? Yung tipong may pagmamalaki mo, okay, gawa ni Sara Duterte yan. Legacy ni Sara Duterte yan. Matapos man itong kanyang termino, itong administrasyon niya, tatatak sa tao, gawa ni Sara Duterte yan. Wala ni isa. Alam mo kung ano itong matatak kay Sara Duterte? Sila Mary Grace Piatos, confidential funds, pagwawaldas, pagta-travel abroad, tatay niya na nakakulong sa dahig. Yan ang lumalabas kapag sinabi mong Sara Duterte. Pero, paano nangyari ito? Na mataas ang rating niya, in fact, tumaas pa. Sara Duterte satisfaction rating higher than other Philippine officials, sabi po ng SWS. Mas mataas sa kahit na sino bang opisyal ng gobyerno. Chinek ko dito sa balita kung kasama si PBBM sa tinanong nila, pero wala akong makita nakasama ang presidente. Ang ibang kinuha po si Senate President Tito Soto, si Speaker Bogie D at si Chief Justice Alexander Gesmundo. Sila po yung kasabay ni Sara Duterte na kinuha yung satisfaction ng taong bayan, itong SWS. Sige, pakinggan muna natin. Vice President Sara Duterte recorded a positive 28 net satisfaction rating in the latest Social Weather Stations or SWS survey, higher than other top government officials. Net satisfaction rating, positive 28. Pag sinabi mong net satisfaction rating, ka-copy, para hindi tayo malito ha, meron siyang satisfaction, may percentage ng satisfied sa kanya at merong percentage ng dissatisfied sa kanya. Yung pumapabor sa kanya at hindi pumapabor sa kanya. Kapag sinabi mong net satisfaction rating, yung hindi pumapabor sa kanya, ibabawas mo sa pumapabor sa kanya. Nagigets, ka-copy? Halimbawa, example lang ha, 50% ang satisfaction rating at meron siyang 25% na dissatisfied sa kanila. Ibig sabihin ay sa kanya 25. So 50 satisfied yan ha, minus 25 na dissatisfied equals 25. So positive 25 yung kanyang net satisfaction rating. Nagigets, ka-coffee? Yan ang ibig sabihin ng net satisfaction rating. Nasa media yan kung paano inaanggulo. Natatandaan ninyo si PBBM nag-negative. Di ba? Saan ka nakakita negative yung satisfaction net satisfaction rating ng presidente? Kasi ginawa nga nila, nasa pag-frame ng media yan kung paano ipipresent ng media yung balita. So, imbes na i-highlight nila yung satisfaction rating, doon sila tumitingin sa net satisfaction rating. Ibinabawas yung dissatisfied doon sa satisfied. Kaya nagiging negative. Kaya nagkakaroon tayo ng negative na rating. Yan ang net satisfaction rating. Biruin mo, si Sara Duterte may positive 28 na net satisfaction rating. Paano nangyari yan? Ang tanong, sino ang bumoto at nagbigay ng ganyan na score? Pangalawa, sino yung nagpa-commission ng survey? Kasi kung sino yung nagpa-commission ng survey, most likely, pabor sa kanila yung resulta. Hindi ko sinasabi mga DDS ang nagpagawa ng survey na to, pero pwedeng supporters ng mga Duterte o ni Sara Duterte ang nagpagawa ng survey na to. Kaya yung mga questions, kasi gagawin pa rin yung survey gagawin pa rin yung research Yun nga lang, yung mga questions, pabor doon sa nagpa-commission. Pero din ito kliyente yan hindian ba ng SWS yan? Diba? In a way, i-insist nila, tama pa rin yung proseso, correct. Pero yung mga questions, alam nyo naman yan kung paano mo i-frame yung questions para pumabor doon sa tao na gusto mong pagawan ng survey. In this case, si Sara Duterte. Yun. At least naiintindihan yung survey. Hindi natin sinasabing mali ang survey ha. Pero nasa
nasa proseso yan kung paano ginawa yung survey at kung sino yung nagpagawa ng survey. Hindi namin sinasabi na mali ang survey na yan, pero tingnan din natin, i-deconstruct natin. Suriin natin paano nangyari, paano nag-come up with that results. Yun ang pinupunto ko. The fourth quarter national survey, biruin mo ha, national survey pala ito ha, conducted from November 24 to 30, 2025. Ibig sabihin, last year ito ha, November 24 to November 30, 2025, showed that 54% of adult Filipinos were satisfied with Duterte's performance. Again, 54%. Sa madaling sabi, majority ng mga Pilipino satisfied sa performance ni Sara Duterte. Kayo ba naniniwala? Balik ako doon sa first question ko. Sino yung maniniwala o sino yung magbibigay ng grade sa taong hindi nagtatrabaho? Diba? Mas maniniwala ka kung yung isang tao na bigyan ng mataas na rating dahil nagtatrabaho siya. Pero kung siya, ibibigyan mo ng mataas na rating kahit hindi siya nagtatrabaho, nakakapagtaka. Ano yun? Paano nakakuha ng ganyang score yan? Sa madaling sabi, may dayaan na naganap. May hocus-pocus na naganap. Paano nakakuha ng mataas na rating yan? Kahit yung tinanong mo sa survey, tanongin mo sa kanila, ipaisa-isa mo, sige, ano yung accomplishment ni Sara Duterte? Walang mabibigay yan ni kahit na isa. O nagtanim ng puno, sapat ba yun? 54% po. Ibig sabihin, majority ng mga Pilipino satisfied kay Sara base sa resulta ng survey na ito. 26% po ang hindi satisfied. Pag sinabi mo 26%, out of 100 katao, 26 na tao ang hindi gusto si Sara o hindi gusto yung kanyang performance. Pero 54 na tao yung gusto yung kanyang performance. Now, kunin natin yung net satisfaction rating. 54% satisfied, less o minus yung hindi satisfied na 26. Kaya nagkaroon po siya ng positive 28 net satisfaction rating. Na nakapagtataka paano nagkaroon ng ganyang kataas na rating yan na hindi ka nagtatrabaho. That's the main point. Compared with the third quarter survey in September 2025, Duterte's net satisfaction rating rose 6 points from positive 22. Tumaas pa? Biruin mo yung loko, tumaas pa. Si Tito Soto, positive 16. Mas mababa pa si Tito Soto. Positive 16 yung kanyang net satisfaction survey o rating, no? Na kinoconsider po ng SWS bilang moderate. His score hardly changed from the September rating of positive 17. Ibig sabihin, bumaba pa pala si Tito Soto. Ikaaway ng mga DDS yan Diba kasi si Tito Soto, hanggat siya yung Senate President, magaganap yung hearing sa impeachment ni Sara Duterte dyan sa Senado. Tignan mo, ang baba Si Speaker Boji D, nakakuha po siya ng 3 points from his positive 2 in September, receiving a positive 5 net satisfaction rating in the latest survey. Biruin mo, rating mo, positive 2 lang. Diba? On the other hand, si Chief Justice Alexander Gismundo registered a positive 9 net satisfaction rating in November, unchanged from the September survey. Maintindihan natin yan, na hindi gumagalaw yung sa Supreme Court, no? Kasi hindi naman political yung mga yan Hindi ang mga political. Pero pag usapin na kay Sara, kay Speaker, kay Presidente, kay Senate President, mga political yung mga yan. Kaliwat kanan, nakikita mo yan sa pahayagan. Both the speakers and the Chief Justice's score in the latest survey were classified as SWS as neutral. SWS explained that the net satisfaction rating is computed by subtracting the percentage of dissatisfied respondents from those who are satisfied. Yun yung pinapaliwanag ko sa inyo kanina kung paano nako-compute yung net satisfaction rating na yan. Again, nasa media yan kung paano nila ipipresenta. Ano ba yung gusto nilang i-highlight? Kasi ganito yan ka-coffee. Halimbawa, ikaw si media. O konting media 101. Halimbawa, ikaw si pabor ka, di ba? Let's say, pabor ka kay Sara Duterte. Sinusuportahan mo si Sara Duterte. Yung kanyang satisfaction rating, 54%. So sa framing sa media, ibig sabihin ng framing ka-coffee, paano mo pinipresenta? Paano mo inaangguluhan yung storya? 'Di ba? Ganyan ang ginagawa sa media. So ang headline mo, 50% o 54% o majority ng mga Pilipino
gusto si Sara Duterte. Mas mataas yung 54 kesa sa 28. Nagigets nyo yung punto ko. So si media, hindi sasabihin na most likely, hindi naman lahat, no, nagkakaiba-iba yan. Positive 28 net satisfaction rating nakuha ni Sara Duterte. Halimbawa, ganyan yung headline. Kung ikukumpara mo sa numbers, 28 versus 54, i-highlight mo yung 54. Diba? Kasi mas mukha siyang mataas. Nagigets nyo ako, Coffee. Ganyan sa pag-frame. The same way na ginawa nila kay Presidente, kay Marcos, noong September survey nila. Negative yung hina-highlight nila o yung napakababang rating, regardless kung negative yan or napakababa. Net satisfaction rating yung kinukuha nila. Kasi bababa nga kasi minaminus mo yung dissatisfied. Pwede naman ang ipresenta nila sa balita yung satisfaction rating. Yung wala kang dinideduct, wala kang binabawas. Nagigets nyo ka-coffee, no? I hope naiintindihan yung gusto kong iparating, no? Nasa figures yan kung paano pinipresenta ng media. The higher the number, the better. Kasi mas gusto ng tao yan sa numero. Halimbawa, another example, no? Kasi journalism yung course ko, no? At nagtrabaho tayo sa media, kaya naiintindihan ko rin yan kung paano frame yung mga storya. Halimbawa, ninakawan ng isang lola ng 500,000. Ano, paano mo aanguluhan yan, di ba? Pwedeng headline mo dyan, 500,000 ninakaw sa isang senior citizen o sa isang lola, tabloid yung style, 500,000. Pero, ang tao, mas gusto nila makita, mas mataas na numero. Paano mo patataasin yung 500,000 na hindi ka nagsisinungaling? Na hindi mo dinadaya yung figure? Ang tawag natin dyan, i-frame mo yan, i-angle mo yan. Paano? Kalahating milyon natangay sa isang senior citizen. Ano mas mataas? 500,000 o kalahating milyon? Technically, parehas sila. Pero sa isip ng tao, mas mataas yung 500, yung kalahating milyon, not the 500 now. Kasi milyon na pa nag-uusapan natin dito, hindi 1,000. Ano mas mataas? Milyon o 1,000? 1,000. So kung ikaw, gusto mo makuha yung atensyon ng tao, ang headline mo, kalahating milyon natangay sa isang senior citizen. Ikaw, kung hindi ka pamilyar sa framing, ang headline mo, 500,000 o 500K natangay sa isang senior citizen. Parehas ang kwento, walang binabagong facts. Pero magkaiba ng anggulo, magkaiba ng dami ng tao na magbabasa o magkiklik dun sa storya mo. Yan yung nangyayari dito sa survey. I hope na-gets nyo yung punto ko. Imbis na i-highlight, sa case ni PBBM, imbis na i-highlight yung satisfaction rating, hina-highlight nila yung net satisfaction rating. Wala namang pagsisinungaling dun. Kasi isang datos lang naman ang pinagbatayan natin. Nag-iiba lang dyan sa framing, sa perception ng tao. Diba? Pasensya na, nakapag-lecture tayo ng konti patungkol sa framing, no? Anyway, sige, baka may mga komento kayo. Ako, hindi talaga ako naniniwala. Sa survey, yes, ginawa nila yung survey na yan. Scientific yan, I understand, no? Pero the question is, sino yung nagpa-commission ng survey na yan? Kasi papabor sa kanila yung nagpa-commission yan. Sino? Si PBBM magpa-commission para pa-survey si Sara Duterte? Definitely hindi. Supporters ni Sara yan, supporters ng mga DDS yan, kaya nga pabor sa kanila yung resulta ng survey. I-komento po ang inyong opinion, may mga gusto po kayo sabihin, ilagay dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, please, click lang po ng follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe, TikTok, subscribe na rin po kayo, at mamaya magkita po tayo sa Salamat PBBM Podcast. Every Wednesday po yan, alas 6 po ng hapon. Salamat PBBM Podcast. Alas 6 ng hapon, every Wednesday hanggang alas 7:30 po ng gabi. Kasama natin si Ayam Dizon at si Palerista TV, si 31 Million Movement at si Mark Ian everyday. See you later, ka-coffee. Bye-bye.